Ginhawa ang atid sa mga pasahero ng bagong bukas na Kamuning Footbridge na konektado pa sa bagong ayos na busway station. Bago yan, inspeksyonin ay inakyat muna ng Pangulo ang papalitan nitong Mount Kamuning Overpass. Nakatutok si Ivan Mayrina. So, we just come from the... 2018 pa'y tinayo at naging tampulan ng reklamo at biro ang binansagang Mount Kamuning na naging taunan pang April Fool's tradisyon ng mga totoong mountaineer dahil sa tayag nitong nakangangatog ng tuhod. Pero hindi na yan magiging meme ngayong taon. Wala na yung Mount Kamuning. Hindi na na. Tatanggalin na namin yung Mount Kamuning. Pero bago yan, inakyat muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang footbridge. Mula sa tuktok nito, sinilip ng Pangulo ang kapalit. Pagkatapos ay bumaba at nilakad ang bagong Kamuning Footbridge na binuksan kagabi. Halos 9 na buwan mula nang iutos ang pagtatayo ng pamalit sa Mount Kamuning. I'm happy to see that this is the sort of thing that ito naman ay kaya naman palang gawin. Hindi naman ganun kahirap at basta desidido tayo na ayusin natin ang commuter experience. Kung iahambing sa tinatawag nating Mount Kamuning, hindi hamak na mas mababa itong footbridge na bago. Ganito lamang siya kataas, oh. Yan lamang ang kailangang akyatin ng mga tatawid. Kung talaga namang hindi kayang umakyat, meron ding elevator. At para naman sa mga PWD, meron ding wheelchair lift. Malaking tulong ito para sa mga tulad ni Maureen Mata, isang person with disability at isa ring commuter. Kung mga walang kapansanan nga nahihirapan sa dating footbridge, paano pa kaya ang mga PWD tulad niya? Maganda naman po yung naging movement to ensure na mas maging accessible, safe, and inclusive. And syempre makatao po yung ating yung footbridge and the busway. Kasi comparing with the old bridge, no? Mula sa footbridge, may access ka sa GMA Kamuning MRT Station at sa bagong Kamuning Station ng EDSA Busway. 87 million pesos ang ginastos para sa busway station na ito at sa bagong footbridge. Sulit, ayon sa administrasyon, lalo sa datos ng DOTR, nasa humigit kumulang 750,000 ang gumagamit ng MRT at EDSA Busway kada araw. Mahigit 66 million naman para sa buong 2025. Mas marami ng 3 milyon kumpara sa mga commuter na gumamit nito noong 2024. Kasama to dun sa EDSA rehab na rin natin, na pati yung mga commuter experience, no, yung pagpapalawak ng mga busway, pagpapalawak ng mga pedestrian lanes, talagang kasama na. Ang mas maaliwalas na disenyo ng bagong busway station kumpara sa dati, ang gagawin din sa ibang busway station sa EDSA. Bago matapos ang taon, matatapos na rin ang pagpapaganda sa mga busway station sa bagong Barrio Caloocan, Balintawak, Quezon City at Guadalupe sa Makati. Convenient siya sa lahat. Very good po siya. Lalo na sa mga commuters sa public, especially sa mga matatanda. It's okay po. Bakit po? Mababa lang siya. Hindi po ganun katataas. Mas nababawasan po yung haba ng nilalakad ko. Dati ba tumatawid ka rin sa Opo, kabila? opo. Tsaka hindi na po sobrang taas. Hindi na po parang bundok. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.